Magandang gabi po sa ating lahat. At tayo po muli ay nagkasama-sama ngayong mga oras na ito para pagbulay-bulayan ang salita ng ating Panginoon. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang ating verse na matatagpuan sa Philippians 1, chapter 21 to 26. At ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulayan ngayon ay para kanino ka bumabangon. Sikat na sikat po ang tagline sa Nescafe na para saan o para kanino ka bumabangon. And it signifies one's very purpose in life. Para kanino ka bumabangon, kapatid. At yung patalastas na yon, inelaborate niya, yung iba para sa pamilya, may isa doon, isang farmer na tatay na babangon siya para kumayod sa bukid. Tapos hihigop siya ng kape. At sabi niya, para sa aking pamilya. Meron naman doon yung isang tatay na dating janitor. Tapos sinikap niyang mag-aral hanggang sa makatapos. At ginawa niya yon din para sa kanyang pamilya. Ikaw kabsat, ikaw kapatid, para saan ka bumabangon? Para saan ka at para kanino ka nabubuhay? Yung sagot mo sa tanong na yan ang siyang magde-determine sa direksyon mo sa buhay. If your purpose is wrong, then your direction will go wrong. Kung hindi mo alam ang dahilan kung bakit ka nabubuhay, ay katulad ka ng isang sasakyang tumatakbo ng walang direksyon. Sabi nga nung kanta, "Kay sera, whatever will be, will be." At parang tila isang alon na kung saan yung current, doon ka na din patungo. O ang sabi nga sa isang quote, kung saan ka masaya, suportahan kita. Ngunit sa araw na ito, iba po ang tinuturo sa atin ng aklat na sinulat para sa mga taga-Filipos. At hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang Filipos, Kabanatang 1, talatang 21 hanggang 26. Sapagkat para sa akin ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Kung ako'y mananatiling buhay, ito'y kapaki-pakinabang sapagkat marami pa akong magagawang mabubuting bagay. Hindi ko ngayon malaman kung alin ang aking pipiliin. May pagtatalo sa loob ko. Nais ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling si Kristo sapagkat ito ang lalong mabuti. Ngunit alang-alang sa inyo, mas kailangan pang manatili ako sa buhay na ito. Dahil dito, natitiyak kong ako'y mabubuhay pa at makakasama ninyong lahat upang matulungan kayong magpatuloy ng may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon. Kung magkagayon, lalo niyo akong maipagmamalaki at lalo ninyong pupurihin si Kristo Jesus dahil sa aking pagbabalik sa inyo. Ano ba ang ibig sabihin ng mamuhay para kay Kristo? Una, ang mamuhay na para kay Kristo ay pamumuhay ng kagaya ng kay Kristo. Siya ang lahat sa atin at siya ang makita sa buhay natin. Yung mga taong tagasunod ni Buddha or mga Buddhist, sila ay namumuhay ng kagaya ng kanilang sinusunod, si Buddha. Ang mga Rizalista, Confucianista at kung ano-ano pa na relihiyon na kanilang kinabibilangan. To be a Christian means to live as Christ demonstrated living. Be holy for I am holy, sabi nga. Sabi sa Romans 6:10-11, nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa lahat ng panahon dahil sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon ay para sa Diyos. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos, sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Patay na tayo sa ating kasalanan. Ito yung katotohanan kailangan nating ipamuhay araw-araw. Pero alam niyo ba that every day is really a battle? Naalala ko yung story na shinare ni Pastor Peter Tanchi na meron daw bata na nagtanong dun sa lolo niya kung meron daw battle ng two wolves na nasa buhay ng batang ito. The black wolf and the white wolf. Sabi niya, yung black wolf, yun yung nagsasabi ng bad things, ay ng good things
Yung black wolf, yun yung nagsasabi ng bad things sa kanya. And yung white wolf, yun naman yung nagsasabi ng good things sa kanya. Sabi nung bata, dun sa grandfather niya, sabi niya, sino yung magwawagi sa battle ng white wolf and black wolf? Sabi niya. Sabi nung lolo niya, the one you are feeding often. So, sabi niya sa Philippians 3:10, ang tanging harangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Now, how do we do this? For we ourselves are limited. Balik tayo dun sa story. Sabi nung lolo, kung alin yung mas pinapakain mo, yun yung magwawagi. So, how do you feed the good side? So, read your Bible. Sabi nga, sobrang palasak at gasgas na ito. Kung alin ang pinapakain mo, ibig sabihin yun ang mas pinapahalagahan mo. At yun ang mas minamahal mo. How do you feed your spirit? Sabi nga sa Matthew 4:4, na isa sa verse na laging nire-recite ng CI, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. For the word of God is alive, and it also has the power to give life. It is the food of your spirit. So read your Bible and pray every day, and you'll grow. Sabi nga nung song. Pangalawa, ang mamuhay para kay Kristo ay ang maitaas siya sa lahat ng ating ginagawa. Sabi niya sa Colossians 3:23, sabi niya, in everything you do, do it with all your heart, as if you're doing it for the Lord and not for men. Sa lahat ng ginagawa natin, ano man yung katayuan natin sa buhay, whether we eat or we drink, we do it for the glory of God, 'di ba? Maitaas siya sa buhay mo bilang isang manggagawa, 'di ba? Maitaas mo ang Diyos sa buhay mo kung tapat kang naglilingkod. Kung di ka nalilate sa trabaho, you glorify God. Sa family mo, 'di ba? If you choose to speak blessing instead of speaking hurtful words, then you are glorifying God. Sa friends mo, 'di ba? Kung papaano ka makitungo sa kanila, it speaks for the glory of God, 'di ba? Kung papaano mo maipapakilala ang Diyos sa buhay mo sa pamamagitan ng iyong pamumuhay, then it gives glory to the Lord. What does it mean to glorify God? Sabi niya sa common language, to glorify God means to make God look good. Diba? Paano sasabihin ng kapatid mo na mabuti ang Diyos kung hindi niya nakikita sa iyo yun? We live, we work, we move for the glory of God. And everything we do is a form of worship. Diba? Sabi niya, ang worship is to exalt the Lord. When we worship God, we give glory to His name. At ang worship po, hindi lang yan nag-i-start every Sunday. Hindi lang yan natatapos sa loob ng church. It starts paglabas mo ng church. To live Christ means to exalt Christ through everything we do. Kahit pa ang ibig sabihin nito ay ma-persecute ka for the Lord's sake, di ba? Hindi madaling mabuhay ng igino-glorify yung Panginoon. Minsan nakakaranas tayo ng persecution kasi halimbawa sa isang crowd, ikaw lang yung nag-stand up for the truth of Jesus at minsan nararamdaman mong hindi ka belong, 'di ba? Pero sabi nga doon, to exalt Christ is to live for Christ is to exalt Christ in everything we do, even if it means to be persecuted for Christ's sake. At pangatlo, ang mamuhay para kay Kristo ay ang pagsasantabi ng ating makasariling nasain at pag-uugali upang sumunod at maglingkod sa iba sa ngalan ni Jesus. Pag ganito, naalala ko lagi yung prayer ni Lord sa Gethsemane, 'di ba? Umiiyak siya pero sa kabila nung kanyang paghihirap, sabi niya, Lord, not my will but yours be done. Isa sa pinakamahirap gawin ay yung isang tabi yung ating pansariling kapakanan, yung ating pansariling desisyon para sumunod sa Panginoon. Ano yung isang halimbawa?
Yung pagbangon mo ng maaga para manalangin at magbasa ng salita ng Diyos. Isang paraan ito ng pagsasantabi ng makasariling gusto upang sumunod at siyasatin ang sarili at makipag-usap sa Panginoon. Isa yun sa pagsasantabi ng makasariling nasain. Ano pa? Yung gusto mong unahin yung mga gusto mo kapag Sunday, magpahinga or matulog ng mas mahaba. Pero mas pipiliin mong bumangon, umattend at sumamba sa Panginoon at isang tabi ang lahat ng mga naka-pending na gawain. It's a way of, yun yung mga mabababaw na pamamaraan ng pagsasantabi ng makasariling nasain. At marami pang iba. Yung iba ay yung ating pag-uugali, yung pagbabago ng mga response natin sa mga bagay. It's a way of forgetting yourself and following after Christ. Paano ba tayo mamumuhay para kay Kristo? We live Christ by making it our constant aim. Diba? Sabi ko kanina, every day is a battle. Pero sa bawat araw, sa bawat segundo ng buhay mo, make sure na pipiliin mo lagi si Kristo. Sabi ng 1 Corinthians chapter 9 verse 23, I do all things for the sake of the gospel. Sabi niya sa Philippians 3:7, whatever things were gained to me, those things I have counted as lost for the sake of Christ. One thing I do, I press on towards the goal for the prize, for the upward call of Christ, of God in Christ Jesus. Sabi niya sa Philippians 3:13. To live for Christ is to make it our constant aim every day. Sabi ko nga, lahat ng gagawin mo, make sure you glorify God. Kahit yung pagising mo sa umaga pa lang, yung pagluluto mo para sa iyong mga anak, yung paglilinis mo ng bahay, yung pagpasok mo sa trabaho, yung pakikitungo mo sa kaibigan mo, yung pagsakay mo sa jeep at pakikipag-usap sa katabi, kung papaano ka makitungo sa mga aberya, sa pang-araw-araw, di ba? It's a way of glorifying the Lord. How we respond to things. Kahit pa hindi magandang sitwasyon yan. Kung papaano tayo mag-response, it reflects our personality, it reflects Christ's personality na namumuhay sa atin, sa bawat isa sa atin. As Christians, we need honestly to evaluate our lives in the light of this aim. Kung ano ba yung gusto mo araw-araw. And I pray that it is to glorify our Lord and Savior, Jesus Christ. Sobrang madali na piliin yung mali. At sobrang madali na piliin yung ating mga sariling kagustuhan. Pero, napakabuti ng Diyos, no? Kasi binigay niya sa atin yung mabuting family, magandang trabaho, maayos na pamilya, kumakain tayo sa pang-araw-araw. Hindi lumipas yung isang araw na hindi tayo kumain. Diba? Hindi, nagising ka kaninang umaga nang humihinga, nang may kalakasan. Diba? At higit pa, nai-enjoy pa natin yung makita mo yung creation. You are blessed with eyesight, you are blessed with hearing, 'di ba? You are blessed to walk, 'di ba? Hindi lahat ng tao ay nakakaranas ng ganyan. And there are a lot of things to be thankful for. Pero what if yung mga bagay na yun ay inalis sa'yo? Would you still choose God? Kagaya ni Job, 'di ba? Nawala yung mga anak niya. Kinuha yung health niya, kinuha yung possession niya. But if you are truly living for Christ, then you will be able to say, 'di ba? Sabi niya, 1,000 may fall on your left and right, 'di ba? Pero you still find joy and peace. If you are living for Christ, ano man yung mangyari sa buhay mo, you will constantly evaluate life and say, it is well with my soul. For if Christ is the center of your life,
The joy of the Lord will be your strength. Pangalawa, we live Christ through prayer and provision of the Holy Spirit. Sa sarili mo lang, hindi mo kaya. Kasi, we are flesh. And this flesh is weak. This flesh is sinful by nature. Pero, by the power of the Holy Spirit, if we live in the Spirit and through prayer, we can. Si Paul ilang beses na sa mga sinulat niya, Ephesians, Colossians, 'di ba, sa Thessalonians, laging may prayer si Paul kasi alam niya na limited yung flesh, 'di ba? Meron pa nga siyang sinabi na what I do not want to do, my body does, and what I want to do, I do not do. So yun. Every day is a constant battle sa paggawa ng mabuti at pagsunod sa Panginoon. Through prayer and provision of the Holy Spirit, by living in the Spirit, kaya natin by the grace of God. Sabi niya nga dun sa Philippians 1:19, through prayer and with the provision of the Holy Spirit of Jesus Christ, we can walk by faith every day, to set aside our selfish response, to always choose to obey the Lord. At 'di ba sabi niya doon sa dulong part, to die will be a gain. Lahat tayo parang laging kinakatakutan yung pagkamatay. Pero if we live for Christ, then we will understand na yung panahon natin sa mundong ito ay pansamantala lang. Although napaka-common din na mamimiss natin yung ating mga loved ones, and isa sa pinaka nakakatakot na pinag-uusapan ay yung kamatayan. Pero sabi niya dito sa verse na to, to live is Christ and to die is gain. Bakit? Kasi maririnig mo na finally yung word na sasabihin ni Lord, well done, my good and faithful servant. Come and share with my joy. So kapatid, para kanino ka nabubuhay? Naalala ko yung isang sikat na story na sa Disney, yung story ni Alice in Wonderland. Sabi niya, tinanong siya nung Cheshire Cat, tinanong niya yung Cheshire Cat, sabi niya, pwede mo bang sabihin, sabi niya, kung saan yung tamang daan dito, sabi niya. Sabi nung cat sa kanya, depende yun kung saan mo gustong pumunta, sabi niya. Sabi ni Alice, wala akong pakialam kung saan, sabi niya. Sabi nung pusa, then it doesn't matter which way you go. You're sure to get somewhere if you only walk long enough. Yung buhay natin pwedeng mawalan ng direksyon. We can walk and walk and work and work, 'di ba? Pwede tayong magpagod every day. Pero kung hindi mo kilala ang Diyos at hindi ka namumuhay para sa Diyos, walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Walang patutunguhan. You can only walk long enough and get tired at the end. Saan mo gustong pumunta? Saan mo gustong pumunta, kapatid? Kasi ako, gusto kong pumunta sa langit. At gusto ko, kasama kita doon. Let us live our lives for Christ. Pwede bang kompletuhin mo yung sentence na to? For me, to live is what? Money, success, happiness, pleasure, fun, good times, family, self. Kung ang sagot mo ay any of the above,
then if you die, it will mean a terrible loss. At hindi gain. Pero kagaya ni Paul, di ba? Pag in-evaluate mo yung buhay mo, and you are living for Christ, then masasabi mo, by God's grace, to die is gain. At kung hindi mo pa siya tinanggap sa iyong buhay, pwede mo ba akong samahan sa panalangin sa mga oras na ito? Panginoon, naniniwala po ako na ako ay makasalanan at ang bunga ng kasalanan ay ang kamatayan. Ngunit salamat po sa iyong anak na si Jesus na napako sa krus para sa aking kaligtasan. Panginoong Jesus, tinatanggap kita ngayon sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Mula ngayon, mamumuhay ako ng para kay Kristo at gaya ni Kristo. Maging Diyos ka ng aking pamilya, ng aking buhay. At simula ngayon, ang buhay na ito ay sa iyo, Panginoong Jesus. Salamat po sa pagkamatay mo sa krus upang iligtas ako sa aking mga kasalanan. Sa araw-araw, Panginoon, turuan mo ako kung paano mamuhay nang naaayon sa iyong kalooban at sa iyong biyaya. Dakila ka, O Diyos. Salamat po sa araw na ito, sapagkat naniniwala ako sa araw na ito na isulat ang aking pangalan sa listahan ng buhay sa langit. At doon ako pupunta, Panginoon. Salamat po. At ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Magandang hapon po sa ating lahat.